Ha? Kilala nyo si dating Commissioner Kim Hinares? Oh. Siya po'y naggawa na or nagbitaw ng komento na kung saan, di ba, merong si PBBM na lifestyle check. BIR Commissioner Kim Hinares. Oh. Gumawa ng komento or nagkomento patungkol sa lifestyle check ni PBBM. Bakit daw hindi subukan? Ken, ano hitsura ng gate ni Alvarez? Sabi ni Ma'am Zoe. Maganda, ma'am. Nako, parang gate ni alam mo yung bahay yung basketball player Michael Jordan. Malayo yung gate bago yung bahay. Napanood nyo yung palabas ni Marian Rivera na Balota? Kung ano yung kinulungan kay Marian Rivera, ganun yung gate. Nakita nyo yung sinugod nila Tanggol sa ang probinsyano na bahay ni bahay ng tawag dito, kalaban nila Coco Martin, ganun ang gate. Kita ninyo, malapit sa amin yan eh. Di ba? So ito, sunod mga kababayan, ito yung reaction ni Neri. Neri Colmenares ba? Kim Hinares, Neri tuloy. Kim Hinares, mga kababayan. Ang sabi niya, dito sa lifestyle check na inilunsad or in-order ng palasyo ngayon, no? Ang sabi niya, hindi lang dapat politician, pati din yung mga appointee. At bukod sa mga appointee, bakit hindi nyo isali yung mga anak ng politician? Kasi imposible mga kababayan. Malalaman natin yan. Kung ang mga politician na i-background check natin or i-lifestyle check, no? Itatanggi nila yan, itatago nila itong mga bilyones nila, ipakita nila daan-daan lang, milyon lang, hindi nga abot siguro 100 million ang ipipresent nila niyan sa salin. Bakit hindi nyo subukang i-lifestyle check yung mga anak ng politician? Bakit mga kababayan? Paano makaprovide ang mga anak ng politician ng mga private plane, mga Rolls Royce na sinasakyan, kung hindi naman sila kumikita ng ganyan kalalaki, how could? Claudine Co ba yon, mga kababayan? Paano mangyari yung isang anak ng congressman na sasakay ka 2 beses ng private plane, wala ka naman trabaho? Kaya ang sabi dito mga kababayan, ni Kim Hinares ng BIR Commissioner noon, kasama dapat ang mga anak ng politiko sa lifestyle check. Mga kababayan, bakit? Biruin ninyo yung mga anak. Putang inang yan. Ito, basahin ko Naniniwala si dating Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Kim Jacinto Hinares na dapat dumaan din sa lifestyle check ang mga anak ng mga government official, lalong-lalo na kung hindi umano tugma ang kanilang standard of livings sa declared income tax records nila. Totoo yan mga kababayan. Kasi napakadami kong nakikita na anak ng mga congressman, putang ina, naka-private plane, pupunta ka lang ng Palawan, naka-private plane ka. Pupunta ka lang ng Boracay, naka-private plane ka. Ito ay kaugnay sa inuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa mga politiko sa gitna ng investigasyon sa di umano'y ghost flood control project sa bansa. Ayon kay Hinares, kung walang idideklarang donasyon at nananatili na lavish lifestyle, ang mga anak, maaari itong maituring na tax evasion. Ang anak labis, may ari-arian siya na ganito. So, titingnan ng BIR, ano bang dineklarang income? Di lahat yan tax evasion. Unless sabihin o aakuhin ng magulang, sa akin yan. Saad ni Hinares sa ginanap na second round ng Judicial and Bar Council interviews para sa susunod na ombudsman nitong Biyernes, Agosto 29. Kita ninyo mga kababayan, pati daw dapat yung mga anak i-lifestyle check. Kasi mga kababayan, ganito yan. Ganito yan mga kababayan. Meron kasi akong nakita kanina, mga kababayan. Wait lang Ganito.
Speaking of mga anak, mga kababayan, na grabe, grabe kung makapag-flex, grabe kung makapag-flex ng mga yaman, ng mga suot, mga kababayan. Ang tindi-tindi talaga. Oh, pariho dito. May nakita ako, mga kababayan. Saan ba yon? Saan ba yon? Ito yun, no? Mula kay Madam Eli. Kilala nyo ba si Madam Eli, mga kababayan? Meron po siyang ipinost na nagugulat po ako. Bakit? Kasi, take note, mga kababayan, grabe po yung ipinost ni Madam Eli. Patungkol kay Kitty Duterte. Nakita ko yon, mga kababayan. Grabe yung ipinost ni Madam Eli. Kung makita mo yung mga alahas ni Kitty Duterte, parang hindi naman po natin siguro masabing kaya niyang kitain sa lahat yun. Ano bang negosyo niya? O sabihin natin, endorser siya. Kaya ba niya yun? Napakarami ang mamahal ng bag. Maliban na lang kung akuhin ni Hanilet na sa kanya yun. Sa post ni Madam Eli. Wait lang, mga kababayan, hanapin ko po dito. Basta natawa ako doon sa post ni Madam Eli. Wait lang, wait lang. Kasi pinost niya dito, parang ata yun? Kwintas, no? Kwintas ni Kitty Duterte. Ipinost ni Madam Eli. Hanapin ko lang dito, mga kababayan. May ipinost siya dito na tawa ako ng tawa kanina. Ito. Kita nyo? Galing po yan kay Madam Eli, mga kababayan. Disclaimer lang. Ito, katulad niyan. Kaya ang sabi ni Kim Minares ng BIR noon, BIR commissioner noon, na hindi lang dapat mga politiko ang i-lifestyle check, pati dapat yung mga anak. Kasi katulad nito, mga kababayan, kita nyo, nakita nyo yung kwintas, pendant, Tiffany knot. Nagkakahalaga po siya ng magkano, mga kababayan? Ito po, nagkakahalaga ng 300K. Pendant ni Kitty Duterte. Ngayon, mga kababayan, kapag titignan mo po yan, yung mga post niya, napakadami po. Kaya sa totoo lang, kailangan po talaga natin, no, na i-lifestyle check itong mga anak ng mga politician. Kasi hindi po makapani-paniwala, mga kababayan, na kaya nilang mag-provide ng ganyan, maliban na lang kung binigyan sila ng kanilang mga magulang. Diba? Kasi saan ba sila kukuha ng ganyan kamamahal? Meron pa akong nakita dito, bukod doon sa ipinost ni Madam Eli na yon, no? Marami pang iba. Wait lang, Diyos ko. Meron pang lifestyle check, no? Kung hindi man natin makita dito, sa TikTok na lang. Eto, anak ni... Ayan, wait lang, mga kababayan. Katulad yan. So, ayun. Parang, panayin ko muna yung exterior ng bahay. Kita nyo yan, no? So, ayan. Ito yung makikita nyo sa labas. May gate kami. May gate pa, isa pa. May gate din kami doon. Pero ito yung uunahin ko. Ditong gate tayo pasok. Diba? Ito po, mga kababayan, ito po siya ay anak ng isang tawag nating congressman, no? Na nagpi-flex ng bahay, nagpi-flex ng ari-arian, nagpi-flex ng private plane. Hindi naman to kayang i-provide, mga kababayan, ng mga anak nila. Kaya ang sabi ni Kim Minares, hindi lang dapat mga magulang, pati din sana yung mga anak. Casa. May casa ba tayo? Welcome to our humble home. Kita ninyo. Humble home. Ang laki ng bahay, Ayan, pagkapasok nyo, ito agad yung makikita nyo. Yung bahay namin doon. So ayan, sa right side, tinur ko na yan. Yan yung parang RV bus namin. Meron kami dito ang statue ni Mama Mary. Diyan, minsan kami nag-rosary, pag 6 p.m. Close ng water, diba? Pero naka-off yung kuryente kasi umulan. So ayan, pagkapasok nyo here, hindi mo tayo papasok sa bahay kasi exterior na muna. So sa right side, nakikita nyo yung pool area. Yung mga square strip. May Kita ninyo? Tapos ayan, may TV dapat dyan. Pero I don't know kung nasa na yung TV. Sa TV naman, may sauna area kami. So pwede may sauna area pa. Para mapawisan. So let's keep it there. Diba? Meron kami yung jacuzzi area. May jacuzzi pa. Nandito na yung gym. May gym pa. Here's our gym. Ah. Tapos ito pala guys, itong
top na to, may bumubuhos din siya ng tubig. Pwede nyo i-on, tapos parang may umuulan effect. O, di ba? May umuulan effect pa, may mga jacuzzi pa, may mga gym, may mga sauna area pa. O, bakit hindi nyo subukang i-lifestyle check din, yung mga anak ng politician? Kasi, makakapagtaka mga kababayan, how could they provide the something lavish, luxury item, na hindi pa naman sila nagtatrabaho. Take note, mga estudyante pa yan, pero yung mga Birkin bag, tag 1 million ang halaga. How could they provide it? Di ba? Kaya sabi ni Kim Menares, dapat hindi lang politician ang i-lifestyle check, pati ang anak. Kasi nagre-reflect yan sa anak. Questionably yun eh. O, halimbawa, yung tatay o nanay na politician, dineclare nila 100 million lang ang pera nila. Ano yung nasa anak? Diba? Buko dito mga kababayan, hanapin natin. Ito pa, Taan nyo, Diba? Nakaano pa. Macau yata to eh. Alam ko sa Macau ito, mga kababayan, or sa Paris. Flex. Kita nyo. Ito pa. Cloudin ko. Kita ninyo, cloudin ko. Inaan ko ha. Kita nyo, mga lavish lifestyle. Kita nyo. Kaganda ng mga buhay nila. Kita nyo, may mga pa-vlog pa. Flex pa more. Bukod dyan mga kababayan. May ipakita ko sa inyo. Eto. Kaninong bahay ito, mga kababayan? Lakasan ko ha. Kapag napanood ninyo ito, dapat lang talaga. Samahan niyo akong pasyalan ang palasyong bahay dito sa Pasig ng pamilya Diskaya. Yan. Sila po ay mga apu-apuhan ni Herodes. Ayan po, nandito na tayo sa bungad ng bahay nila. Napaka-elegante. Papasok na po tayo. Kita ninyo? Makikita niyo po. Kita nyo yung bahay, mga kababayan, may mga rebulto ni may mga rebulto ni Hercules, may mga rebulto ni Plato, may mga rebulto ni Leonidas at ni Poseidon. Kita ninyo? Kung gaano kalaki yung bahay na nag-worth 666 million. Putang ina, palasyo na yan 666 million. Putang ina, kalaking bahay niyan. May basement pa na 40 ka luxury cars. Kita ninyo? Kaya dapat talaga imbestigahan. Talaga ng mga milyon-milyon ang halaga ng laman ng kanilang bahay. Ang bahay po na ito ay kumulang humigit sa 1 bilyon ang halaga. Yeah, Ma'am Susan, hello po. Sa pera ng bayan, sa pera ng mga pobreng Pilipino, sa mga tax po natin, nang galing lahat yan. Tara po, at samahan niyo akong pasyalan ang palasyong bahay dito sa Pasig ng pamilya Diskaya. Yan. Sila po ay Kita nyo yan? apu-apuhan ni Herodes. Pagpasok mo, akala mo City Hall. May ano pa, Elegante, papasok. Kita nyo, may mga rebulto pa na mga, sino to, si Genghis Khan na to, na ano ng, Nepal? Anong lugar ito? May kabayo pang rebulto, ginto pa yata ito. May nagbubuga pa na merlion. Grabe! May elevator. 666 million. How could they provide? Sige nga. Kaya sabi nga ni Kim Menares, hindi lang dapat yung mga tatay, nanay, at mga appointed officials and government officials ang i-lifestyle check. Isalin nyo ang mga anak. Kasi kung makapag-flex ng bag, relo, damit, hikaw, kwintas, bracelet, sing-sing, gadget, milyones ang halaga. How could they buy it? Paano nila bilhin yun kung wala pa naman silang mga trabaho? Yan mga kababayan Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. Dapat pati kabit. Dapat lang Sir Elliot de la Cruz. Dapat pati kabit. Naku po. Ay, Diyos ko. Ito yung sunod, mga kababayan. Maiba naman tayo. Bukod sa nakawan, kasi alam ko mga kababayan,